Dili ko gayud kapulan, ikasugilo ng imong ngalan, tungod sa nahimukso ka dili sa kinabuhi ko. Dili ko gayud kapulan, ikasugilo ng imong ngalan, tungod sa gugmang na sinatian. Hallelujah! Nagawas ang akong kalipay, sa dihang naimugso ka diri sa kinabuhi ko. Dili ko gayud kapulan, ikasugilo ng imong ngalan, tungod sa gugmang na sinatihan. Hallelujah! Kapungan ng baha o hinaguro sa hangin, sa gugma mo, O Diyos, ako magkapabili. Hallelujah! Mulukso ko sa gugma mo, kanako nagabang, sayaw ko sa gugma mo. Yes, Lord! O nagabang, masagit ko ang ngalan mo, kanako nagabang, sayaw ko, ipayaw ko ang ngalan mo, kanako nagabago. Yes, Lord! Nagaawas ang akong kalipay, sa dihang nahimugso ka diri sa kinabuhi ko. Dili ko gayon kapugnan, ikasugilo ng imong ngalan, tungod sa gugmang na sinatian. Kapugan lang ang baha, kapugan lang baha, o ginaguro sa hangin, sa gugma mo, O Diyos, ako magkapabili. Kapugan lang baha, o hinaguro sa hangin, sa gugma mo, O Diyos, ako magkapabili. Mulukso ko sa gugma mo, kanako nagabang, sayaw ko sa gugma mo, kanako nagabang, isagit ko ang ngalan mo, kanako nagabang, ibayaw ko ang ngalan mo, kanako nagabago. Yes, Lord! Among ibayaw ang imong ngalan, Ginoo. We bless your name, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Magapadayon ta sa pagdaig, magahari ka, Ginoo, sa among mga kinabuhi. Woo! Yes, Lord! Oh, Jesus! Hey! Daigon ka, O Diyos, makagagahom, daigon ka. Daigon ka, O Diyos, labing kamhanan, daigon ka. Way makalabaw sa kaayo mo, pagkaharapan sa gugma mo, ikaw ang tanan sa kinabuhi ko. Magahari ka sa
Daigon, daigon ka, O Diyos, makagagahom, daigon ka. Daigon, daigon ka, O Diyos, labing gamhanan, daigon ka. Huwag makalabaw sa kaayong mo, pagkahalapan sa gugma mo. Ikaw ang tanan sa kinabuhi ko. Maghahari ka sa kanunay, di kinabuhi ko. Nawata ang mga pagbayag nga alam ka nimo. Magpapilit ka sa kanunay, di kasing-kasing ko. Mahimaya ka sa kanunay, O Diyos. Say, mahimaya ka, O Diyos. Hallelujah! Mahimaya ka. Mahimaya ka. Mahimaya ka. Kanako. Mahimaya ka. Yes, Lord. Mahimaya ka. Mahimaya ka. Kanako. Hallelujah! Maghahari ka sa kinabuhi ko. Nawata ang mga pagbayag nga alam ka nimo. Magpabilin ka sa kanunay, di kasing-kasing ko. Mahimaya ka sa kanunay, O Diyos. O maghahari ka. Maghahari ka sa Kinabuhi ko. Nawata ang mga pagbayag nga alam ka nimo. Magpabilis ka sa kanunay, di kasing-kasing ko. Maya ka sa kanunay, O Diyos. Mahimaya ka. ka sa Kanunay, O Diyos. Mahimaya ka sa kanunay, O Diyos. Hallelujah! Thank you, Jesus. Yes, Lord, dalaygon ka, Ginoo, sa walay katapusan, Lord God. Salamat, Lord, sa kalipay. Salamat sa pakigdait. Salamat, Ginoong Diyos, sa kalinaw, Lord, nga imong gihatag nga ni kanamo. Mahimaya ka, Ginoo, sa kanunay sa among mga kinabuhi. Magahari ka, dalaygon ka sa walay katapusan. Lord, be exalted and be glorified. Hallelujah, Jesus. Let's continue to have an attitude of worship before the Lord. And let us express our love before Him. For He is worthy, and He is worthy to be praised. Hallelujah, Jesus. Oh, blessed be ang gugma mo, huwag paglubad. Ang gugma mo, huwag pagkausap. Ang gugma mo, kahibulungan. Ang gugma mo, paghahalapan. Hangtod sa kahaturan, simbahon ko ikaw. Say ang gugma mo,
ang gugma mo way paglubag. Oh, we declare, Jesus, ang gugma mo way pagkausap. Imong gugma, O Diyos, ang gugma mo kahibulungan. Ang gugma mo pag-aalapan. Oh, hangtod sa kahangturan. Oh, among kang simbahon, Ginoo. Hallelujah. Simbahon ko Ikaw ang gugma mo, gikinahanglan ko. Oh, we pray, Lord, ang gugma mo, ang gipangandoy ko. Kabati ako sa paghigugma mo. Una ako, huwag ka na akong magpuyo. Ang gugma mo, oh, gikinahanglan na mo ang imong gugma, Diyos. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord, ang gugma mo, Diyos. Yes, Jesus. Oh, blessed be. We glorify your name, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, Lord. Sa paghigugma mo, una ako, huwag ka na akong magpuyo. Ang gugma mo, oh, yes, Jesus. Dalaygon ka, O Diyos. Dalaygon ka. Oh, blessed be Jesus. You are worthy, Lord God. Hallelujah. Oh, blessed be your name, Jesus. Blessed be your name, Lord. Hallelujah. Salamat kaayo sa imong dakong gugma. Ginoo nga hikanamo, Lord God. And thank you, Lord, for allowing us, Lord, to experience your great love, Lord God. Salamat, Lord, sa imong compassion sa among mga kinabuhi. At until now, Ginoo, among gakasinati, Ginoo, ang imong pagkamaayo, ang imong pagkabalaan, Ginoong Dios. Hallelujah. We are not worthy, Lord, but Lord, still, imong gipabati, Ginoo, imong gihatag, Lord, ang imong panalangin nga ni kanamo. Dili mi angayan nga modawat, Ginoo, pero Lord, salamat kaayo, Lord God, sa imong dakong gugma nga usay dili ginamo matukib, Ginoo, kung unsa ang imong gugma nga ni kanamo, Lord God. That's why, Lord, we continue and continue to bless your holy name. We continue to praise you, Lord God. We continue, Lord God, to glorify your name because you are worthy, Ginoo, nga mudawat ni ining tanan, Lord. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. You deserve, Lord, our pagpasalamat, O God. You deserve, Lord God, nga simbahon. You deserve, Ginoo, nga alagaran, Ginoong Dios.
pasalamatan Ginoo sa tanan namong mga pagdaig, magpasalamat among gitunol nga na kanimo Ginoo. Blessed be your name, Jesus. Sa matag adlaw ug adlaw, Lord God, we continue to declare na sa matag adlaw maayo ka sa among mga kinabuhi. Just continue to worship the Lord. Hallelujah. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat ka ng tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat ka ng tunay. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Si walang hanggang papuri, Lord, walang hanggang papuri sa'yo'y aalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo'y bibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, tapat kailan pa man. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat kaayo, Lord God, sa imong faithfulness, Lord God. From generation to generation, maayo ka. Hallelujah. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat ka ng tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat ka ng tunay. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri, walang hanggang papuri sa'yo'y aalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo'y bibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri sa'yo'y aalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo'y
praise the Lord. Let us give our thanksgiving, our worship nga na sa Ginoo. It's because, hallelujah, He is faithful, mga igsoon. Lord God, amo kang pasalamatan sa imong pagkamaayo, sa imong pagkamatinud-anon, Lord God, sa mga panalangin, Ginoo, nga imong gibupo sa among mga kinabuhi, Lord God. Thank you, Lord God, sa kasing-kasing, Lord, nga grateful nga na sa imo, Ginoo, Lord God. In spite and despite, Lord God, sa mga sitwasyon nga dili maayo, Ginoo, still, you are the God, Lord God, who is in control, Ginoo, Lord God. And Lord, your word says, be still and know that you are our God. Hallelujah, Jesus. Dalaygon ka, Ginoo, sa walay katapusan. Oh, blessed be your name, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Pasalamatan ka, Ginoo. Balikan ka sa tanang pagpasalamat o pasidungog, Lord. Thank you for the joy. Thank you for the peace, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Let us continue to worship the Lord. Let us pray, mga igsoon, that today, in our worship, the Lord is glorified. And I believe the Lord is with us and He hears every prayer sa atong kasing-kasing. God hears our prayers. Because as the Word of God says, the prayers of the righteous availeth much. So karon, mga igsoon, let us pray for our family. Let us pray for our nation. Because nakita nato, mga igsoon, grabe kayo karampat ang mga dautan nga mga binuhatan. It is the battle of the Lord's. It is the Lord's battle, mga igsoon. And let us just trust Him. It's not just physical battle, mga igsoon, but a spiritual battle. That's why we need the Lord. Atong isalig tanan sa Ginoo. Ang tanan. We believe that our God is great. Our God is powerful. Our God is strong. He's stronger. He's mighty. Nothing can compare to Him. So let's pray, mga igsoon, that whatever ang ato ang mga nasinati karon, makita nato, mga igsoon, dautan na kay mga panghitabo sa ato ang nasod, even not just to our nation but to all the nations of the world. Dagan kayo mga dautan nga panghitabo. Let us also pray for our family, our children. Let us pray sa ato ang mga kaigsuunan nga wala pa nakaila diya sa Ginoo. Even though they hear about the Lord, they hear about Jesus, pero wala relasyon diya kaniya. Let us pray that the Lord will continue to change every heart and open every heart nga samtang sila makadungog sa mensahe sa kaluwasan, their hearts will be open. Nga dili maharden ang matag kasing-kasing, nga samtang sila makadungog sa kamatuuran, makadungog sa mensahe sa kaluwasan, makadungog about kang Jesus, their ears will be open, their hearts will be open. Let us trust the Lord, even in every church. Let us pray ang manifestation, mga igsoon, sa balaang espiritu sa matagsatag sa kasimbahanan. Because sometimes we are overwhelmed sa mga kalibutanon nga butang. Even the church, we are more on programs. Sometimes you forget about kinsa ang hinungdan ug kinsa ang tumong ni ining tanan. It is all about Jesus. It is all about Him, nothing else. We are saved by His grace and His mercy. We have the confidence to come before the Lord, to stand in His presence, not because we are good, but because the Lord is good and His mercy endures forever. But not because balaan ta, mga igsoon,
No one is righteous, not even one. But we are made clean and we are made righteous only through Jesus Christ, who died on the cross for us, who redeemed us from the pit of darkness. So let us come before the Lord and let us pray for this nation, for this city, even sa ato ang mga LGUs. Let us pray sa mga politicians at ang mga leaders. Let's pray for guidance, for wisdom. Let's pray nga samtang umaabot ang eleksyon mga igsoon. Let us pray for wisdom. The Lord will provide us a great leader nga mahinadlukon diya kaniya. Let's cry out, Ginoong Diyos 3 times and let's pray. Ginoong Diyos, Ginoong Diyos, Ginoong Diyos. Hallelujah. We praise you, Father God, Lord. Today, Lord, oh God, we are humbling ourselves before you. We know, Lord, oh God, Father, nga dili na mo kaya, Ginoong Diyos, oh God, kung wala ka, oh Diyos, sa among kinabuhi. And Lord, we acknowledge you, Lord, as the King of Kings and the Lord of Lords. We acknowledge you as Lord of this city, Lord of this nation, Lord, oh God, Father. We pray, Lord God, that you forgive us, Lord God, from all our sins, Lord. Lord, even, Lord, oh God, in words, in thoughts, in deeds, Lord, oh God, we sin against you. Lord, oh God, we pray, Lord, and we apply the blood of Jesus sa among kinabuhi, Ginoo. And Lord, oh God, we are made righteous because of your Son, Lord, because of your blood, we are made clean. And Lord, we are here right now, Father God, standing in your presence. We have the confidence because of the Lord Jesus Christ. Lord, we are righteous. We are made righteous because of the Lord Jesus Christ and His done on the cross for us. Lord, salamat kay Ginoong Diyos, Lord, oh God, we pray. We pray for this nation, Lord God, Philippines, Lord. We are praying, Father God, Lord, for consecration, Lord, oh God. We are praying, Father God, Lord, oh Jesus, Lord, for purity. Lord, oh God, nga mukunsan, Lord, oh God, Father, Lord, niining nga nasod, Ginoo. Lord, oh God, have mercy on us, Lord. Have mercy on our land, Father God. Have mercy on your people, Father God. Have mercy on us, Lord. Salamat kay Ginoong Diyos, Lord, oh God, nga ikaw, Ginoong Diyos, magpamuhat, Lord, oh God, Father, sa matag sa kapamilya, oh God. Lord, that even though, God, in the midst, Lord God, of darkness, Lord, magpamuhat, Lord God, sa kaaway, Ginoo, sa matag-sa na mo kapamilya, Ginoong Diyos, oh God, we will not be shaken. We will stand firm, Lord God, because you are great. Nothing compares to you, Lord God. If you are with us, who can be against us, Lord? For the battle is yours. The battle is yours, and we are triumphant in Christ. Hallelujah. And Lord, oh God, we pray, Lord, that you continue to protect our nation, protect our city, Cagayan de Oro, protect our leaders, oh God. Guide them, Lord God, every step of the way, every plan, oh God, that they make, Lord God. Nga ikaw, Ginoong Diyos, Lord God, magpamuhat ni ini, Ginoo. Lord, ikaw, Ginoong Diyos, oh God, magpamuhat sila kasing-kasing yung kinabuhi, Lord. Lord, that they will, Father God, as they lead the people, Father God, Lord, as leaders of this nation, as leaders of this city, oh God, nga dili lamang, Ginoong Diyos, oh God, pag selfish nga tinguha, Lord God, Lord, nga mga motive, Lord God, nga mga tawhanon, nga mga motibo, Ginoo. Lord, break every chain, Lord, oh Jesus, Lord. We pray, Father God, Lord, that you continue, Lord God, Lord, magapamuhat, Ginoong Diyos, Lord, oh God, Lord, even, Lord, oh Jesus, you break, oh God, graft and corruption, Ginoong Diyos. Lord, we pray, Father God, that you will continue, Lord God, Lord, to reign, Lord God, and Lord God, ang imong kalinaw, Ginoong Diyos, so God, maana, Lord God, niining nga nasod, niining nga syudad, Lord. Salamat kay Ginoong Diyos, Lord, sa ipagpabuhat, even in our families, Lord God, nga wala pa nakailadya kanimo, Lord, even though they heard, Lord God, many times about you, Lord Jesus, Lord, but walay relasyon diya kanimo. We are praying, Father, that you continue to touch their hearts, Lord, oh God. Continually, Lord God, magapamuhat kanila. Open up their ears, Lord God, and their hearts, Lord God, Father. Lord, nga samtang, Lord God, makadungog sila, Ginoo, sa mensahe sa kaluwasan, Ginoong Diyos, Lord of God. Lord, their hearts will not be hardened, Lord, and they will accept the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. And Lord, ang magkarelasyon sila diya kanimo sa tinuoray nga relasyon, Ginoong Diyos, Lord, oh God. Salamat kay Ginoo sa imong pagpamuhat, Lord, that even, Lord God, sa imong mga iglesia, Ginoong Diyos, Lord, oh God. We pray, Lord, that ikaw ang maghari, Ginoo. We acknowledge you, Lord God. Be the Lord sa tanan ng mga iglesia, Ginoo.
It's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. Ikaw ang inubdan ng tanan, Ginoo. Salamat kayo, O Diyos, sa imong pagpamuhan. Nga bisan pa man ang among kasing-kasing, Ginoong Diyos, O God. Adunay mga tawhanon nga desire, adunay mga daotan, Lord God, nga mga desire. But Lord, ikaw maghari sa matagsa-tagsa ka kasing-kasing, Ginoong Diyos. Let righteousness reign in each and everyone's heart. Let Jesus Christ, Lord God, magpuyo sa matagsa-tagsa kasing-kasing, Ginoo. As your children, Lord, a royal priesthood, Lord, O God. We are humbling ourselves, Lord, before you. Gikinahanglan ka na mo sa matag adlaw, Ginoo. And we ask, Lord God, that you continue to guide us, Lord God, in our decisions. Lord, bisan sa umaabot nga election, Ginoong Diyos, Lord, O God, Father, we pray, Lord God, for your wisdom. We pray, Lord God, for your guidance. We pray, Father God, Lord, that you raise up, Lord God, a leader, Ginoong Diyos, O God, nga imong pinili, O God. Salamat kay Ginoo sa imong gamuhat ka namo. Daigon ka sa walay katapusan, Ginoong Diyos, Lord, O God. Ikaw lamang kayo ng ngayon ang takos ka simbahon sa kanunay. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Buntag sa tanan. Good morning, everyone. May buntag, inay mo tapad nga nalipay ko nga naa ka karon. Nalipay ba mo? Amen. Sa may dagway sa nalipay. Tanaw dahil mong tapad bi kung tinuod ba nga nalipay so or mag naguol man go kay wala nakadawa og bulak sa Valentine's. So this morning, let's sa diha nga again, as it is the month of February, no, magahisgot ya punta may tungod sa gugma. But again, we are going to look at a different aspect. And so this morning, let's open in the book of Ephesians chapter 5. We're going to read from verse 21, padayon ta sa chapter 6, verse 4. So siguro, aban sa inyo matingalang, ano maning chapter 5 tapos naabot og chapter 6. Actually, ang original dyan na text, before pa siya nagihimo nga Bible, wala siya actually chapter and verses. So scroll lang siya, straight lang siya, wala siya verses and chapter. And then, para masabta nato ang context lang, ani nga passage, sumpay raman ni siya, aron mas makasabot ta ani nga verse. And so, ang yang tanan sa pagpanindog, let's all stand together and let's read Ephesians chapter 5 verse 21 padulong sa chapter 6 to 4. Ako una sa verse 21 and kamo sa verse 22 and so on. Ngun dinhi Ephesians 5:21, 6 to 4, submit to one another out of reverence for Christ. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her. And to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. After all, no one ever hated their own body, but they feed and care for their body just as Christ does the church. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. However, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise.
Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Amen. Let's bow down our heads and let's pray. Lord, dagan kayong salamat. Lord, ning tangna sa kabuntagon sa imong pagdala sa matag usa, sa imong pagpahinomdom, Lord, nga sa diha nga kami napuno sa imong gugma, sa diha kami, Lord God, imong gipasinati sa imong gugma. Lord, dili lamang taman ka namo bat amo pong ipaambit sa uban, Ginoo. So tabangi kami, Lord, nga mahimo jud kaming channel sa imong gugma. Lord, labaw sa tanan, pinaagi sa tagsa-tagsa namo ka pamilya, Lord. Lord, we pray that you will bless your message today, Lord. Prepare each and everyone's heart, Lord God, nga among igdulungog, among huna-huna, among kasing-kasing, may mong abli ug andam sa pagpamati sa imong pulong, Lord. Let it be that if there's anything that needs correction, Lord, correct us. There's anything that needs to be rebuked, rebuke us, Lord. Anything that needs to be disciplined, discipline us, Lord. And guide us, Father, our Lord, nga mahimo ming sama kanimo Ginoong Hesus. Panalangin kami, Holy Spirit, we acknowledge your presence. Pasabta kami sa mga espirituhanon nga bahin nga gusto nimo ipaabot kanamo. Dalaygon ka, ikaw lamang magisimba giday gipasalamatan. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Pwede anta makapanglingkod. So like we said, no, kung mabantayan ninyo, ang first Sunday nato and second Sunday, paihor ang verse and text ang gigamit ni Pastor Kim. But some of us were saying, maybe mo dyan na ang mensahe sa Ginoo sa tagsa-tagsa nato, kay nganong gibalik mong gid. But again, sa diha nga napuno na ta sa gugma sa Ginoo, again, dili siya pwede nga magpabilin lang siya sa ato. Kaya pahiya sa stagnant na water, once ang tubig stagnant siya, dili siya moabot ang time nga may mo nga mapuyan siya, na mga wati-wati, na mapuyo sa iya, mahugaw siya, and instead na mapuslan siya, may mo nga dili siya mapuslan. It's the same thing with us. Kung ang gugma sa Ginoo naa sa ato, dili na to i-share sa uban, moabot ang panahon nga mahimo ta instead nga ang gugma sa Ginoo mahimo ta nga makitaan ang gugma sa Ginoo sa atong kinabuhi. Pag dili na to siya i-share, mahimo tang selfish. Mahimo ta nga atong permintir atong ginahuna atong kaugalingon na. But the more that we give the love of God, the more ta mabati po nato ang gugma sa Ginoo. Dili ta makabsan, instead mahimo mapuno pa ta. And so that's why nga importante kay nga masabtan ni nato no nga naday tawag ang Ginoo sa ato nga sa diyang nadawatan na nato ang gugma sa Ginoo, mahimo day nga maato po mapaambit sa uban. So our message for today, kung makita nato sa passage, very obvious man kaayo no nga magisgot ta may tungod sa love in the family. A Christ-centered home. Importante kay nga masabtan ni nato labi na sa karon na generation, especially ang mga batan-on no, kay usahay ang mga batan-on malipay na ta usahay di taganan magpuyo sa balay. Maayo lang ni anak no magganaan magpundo sa balay, pero panalag sa jud kayo kay gusto sila na sila SM friends, na sila sa gawas. But sometimes usahay na wala nakalimtan na nato no nga pinaka-importante labaw sa tanan jud ang atong pamilya. Atong mga barkada, biyaan na tanilaan na pag naana, may lang na sa lipay-lipay, pero pag naana sa mga problema, ang naa dyan magpabilin sa imong pamilya dyan. Muna, is the same thing po sa mga ginikanan. Ayaw dyan i-allow na masubaan na kakabisi sa tabaw, nga wala na kayo panahon sa imong pamilya. Ngayon naman, at the end of the day, ang imong anak ka Japon, pag manigulang mo, imong anak ka balikan. Dili ang imong company, dili ang bisag imong boss, ang imo jong balikan, ang imo Japong pamilya. Munang very important kay nga masabtan nato that there is the love in the family nga naatay Christ-centered home. And so, dili kay ko hilig inaani magwali no, pero para lang nga masabtan nato ato ning first time in forever na 5 points ta karon. But we need to understand this para masabtan yun nato. Kay like I always share no nga, ang atong kinabuhi, everything is already written in the Bible.
Tanan na to gusto may balaan kung saan na to pagdala atong pamilya. Siguro some of you nagkuan, pastora gay kay lahi na jud ang generation karon mga gay kay ulo ako mga anak. Moingon ta nga lahi na jud akong bana dili na paya sa una akong asawa dili na paya sa una. But ang sekreto ra day naratanan sa Biblia. Pero the question is, are you going to follow what the word of God says? Kay labi na gyud in the aspect of family, lisod kay ang gina-require sa Ginoo sa ato kung unsa di gina-expect sa Ginoo sa mga Kristohanon. Again, dili ta mag-compare sa atong silingan. Dili ta mag-compare sa ubang tao kay wala man na sila relasyon sa Ginoo. Ayaw pag-compare sa ilang sila manggani. Ayaw i-compare ng unsa nang naa sa mga drama. Kaya nga naman, dili man na mo atong standard is what the Bible says. And so the first thing nga makita nato ingon dinhi, love in the family begins with mutual submission. So may ibot pasabot ani. Nga sa ato ding pamilya no, in order day for the love of God nga mag-overflow, kinahanglan kabaluta mo respeto sa usag-usa. Dili lang nga ang ginikanan respeton sa anak, but also pod ang mga ginikanan kabulupod mo respeto sa anak. Dili lang ang bana tungod mingon siya nga ako ang head, ako lang dapat respeton, but ingon dinhi kitang tanan kinahanglan nga we respect and we honor each other. Ingon dinhi sa atong gibasa, next slide please. Unsa giingon diha? Kinahanglan nga submit to one another out of reverence for Christ. Ginarespeto, dili nimo ginarespeto or ginapalangga nimo imong anak tungod kay anak nimo siya, pero ingon dinhi ginabuhat dinhi nato out of reverence for Christ. But pasabot maski pag naay mga flaws imong bana, naay flaws imong asawa, naay flaws badlongon imong mga anak, but tungod kay naata kay Kristo, buhaton dinhi nato as reverence for Christ. Ang ato ding pagigugma, ang ato ding pag-love diya sa family, pag-submit, pag-respeto nato sa usag-usa, ginabuhat na nato, dili tungod kay deserving. Although, mingon man gyud ta nga respect begets respect. Respeto ako, kay respetoon pud ta ka. Pag tinawong sa ako, kay magtinawong pud ko. Pero kita ding mga Kristohanon, more than that, we go the extra mile. Kaya nga naman, wala man niingon ang Ginoo pag binutan sa ka, magbinutan ko sa imo. Tama ba? Pag faithful sa ka, mag-faithful ko sa imo. Kisa man din nga, always mo faithful sa Ginoo, be? Taas ka mo. Faithful ba mo sa Ginoo? Always? Always? Pero ang Ginoo, faithful ba siya sa ato always? Amen? The reality is not all the times that we are faithful sa Ginoo. Pero ingon din ni sa atong gibasa, ingon ni Apostle Paul, ang ato ding pagbuhat o pagigugma sa atong isig katawo, dili tungod kay deserving sila, but tungod kay atong ginahuna-una nga tanan nato mo bitaw ingon ni Jesus, whatsoever we do to the least of our brethren, gibuhat nato para sa iya. So muna ingon diya, submit to one another out of reverence for Christ. So even ay na mga moments nga masuko na ta, sa puto na ta, bation na tag dili maayo, kinahanglan din nato remind atong kaugalingon nga ginabuhat ni nato ang pag-submit sa usag-usa, ang pagrespeto, pagigugma sa usag-usa, because ato nang gibuhat tungod as reverence diya sa Ginoo. Submission is not about superiority, but service. Di po pasabot nga ako, ginikanan ko, dapat ako dyo'y masunod. Kung makadumdum mo sa wali na to last Wednesday, gi-remind ta nga maginikanan, that's true. Naamoy experience, nauna mo, naamoy wisdom nga gihatag sa Ginoo, but we need to also understand that in this generation, dili na pud nato pwede nga kung sa atong pagpadako sa una mo gyapon karon. Kaya nga naman, naay mga pamaagi nga pwede nato nga ma-reach out nato sila in a way na masabtan nila in their generation. So dili pwede nga katong pagpangulata sa pagsulod sa sako, pasuhan ta, unsa pagkuan na pagdisiplina sa ato mo Japon karon. Nga naman ang generation karon buhaton na nimo, pwede ka isumbong sa bantay bata, pwede ka i-post sa Facebook,
pwede ka i-video, maulawan na noon ka, maulawan na yung pamilya. So naa din mga pamaagi, no? So manaingon diha, kinahanglan din ni nato ma-learn, labi na gyud kitang makastuhanon. Dili man sa ingon nga magpretenta na perfect family ta, no? Pero kita dyan makastuhanon, mo dyan atong tingwa nga atong matag pamilya, mahimot ang ehemplo sa mga tao nga wala diya sa Ginoo. So muna atong pamilya mahimong panag-ignan ba? So every family member should serve and love one another with humility. So mga ginikanan, maski paglabi na yung mga mama, maski gikapoy na kay mo, sige atiman sa inyong asawa, sa inyong mga anak, ingunday din kinahanglan, humble gyapon ta. Ba, dili ta mangwinta. Bahala pag gikapoy na kait ta, kaya nga naman, ang Ginoo ra may mag-reward sa ato. Basing nagyaw-yaw mo itong Valentine's Day. What dyan nakadumdum, maski man lang curly tops man lang. Wala man lang dyan nakadumdum, maski bulak lang sa kilid-kilid. Always remember na because we do it out of our reverence to the Lord, even if dili ta ma-appreciate or reward sa atong pamilya, but God will reward us. Of course, tsada man gyapon ng reward ta sa atong pamilya, sa atong bana, sa atong mga anak, no? Pero dili na mao atong motive or reason or motivation nato nga magluto ko bay kay para sa Mother's Day or sa birthday or unsa ba or sa mga papa pod. Either way around, kita po mga anak, magbinutan ko kaon kay mama kay para sa akong wish, unsa akong wish akong birthday. Dili, ingon din ni ato ning gibuhat out of humility, out of our love sa atong pamilya. Kay nga naman paya kay Jesus, even siya, Jesus siya. Pero when we look at his example as a leader, he is called a servant leader. Wala siya, dili siya kanang, although di niya mapugngan kay everywhere he goes, magsunod-sunod man jud ang mga tao, pero dili ang si Jesus gapay special. Dili siya kanang klase sa leader nga authoritative. In fact, very humble kaayo siya. In fact, he's the one nga moadto sa mga tao. So muna ingon diha, kung si Jesus gali, very humble kay mo po na ang atong dapat himuon na ehemplo sa atong kinabuhi. Munang kung gusto ta nga walay kagubot sa atong pamilya, let us stop pointing fingers. Pero mo dyan ni number 1 na buhaton ba? Munay kagubot sa pamilya, biya kay maingon nga, akong sala, akong dakong sala. Kasagaan dyan, ikaw man jud. Maski gali sorry kaayo, pero kung wala pa unta ka nagpabadlong, dili unta ko mainani. Kisa may linya na sa mga mama be. Kung magpatuo pa unta mo, di unta ko magyaw-yaw. Or sa mga kuan pa, sa mga bana baka or asawa. Ikaw manggod, wala kalimot manggod ka sa atong anniversary. Pero hindi ha, kung gusto day tanganay kalinaw, kita de if you want harmony in your family, then allow yourself to be humble aron nga naay harmony. Kitara de ang reason nga nay kagubot ang atong pamilya. Hello. Kitara de rason. Kay nga naman, kung naa day ta humility, pwede man nato nga ipalabayan ng mga di maayo nga storya. Ba? Pero nga naman, paliton man gyud nato. Naalay na storya gamay, paliton man gyud day nato, tumpangan day nato pag nay gibantayan bitong magparat kay ang imong luto kaon. Sige, day na ako magluto. Kamo na. Pag nay mo ana nga, unsa man di imong gitabaho pa, maghiwi man ni. Sige, kamo na lang, kay mas maayo man mo. Magginikanan mo yung sige ka muna na pagginikanan kay mas kabalo man mo. Nakuha na to. Nasabta na to igsuon. Sometimes di ay, atong pamilya, walay peace, walay harmony. It's because ang kulang nga di ay, dili na to ipatigbabaw si pride. We need to be humble. When love is selfless, peace reigns in the home. So ingon din ni, love in the family, unsa atong
point begins with mutual submission. So maskin pag-isapot na lang kauna-unaan na lang nimo nga kung kauban nimo kabantay mo pag naailain tao mo pugong bayata. Unya lang jud ka manguli lang ning mga bisita nato kay di ba? Di ba nagkabantay ta? Pag inanalagya atong mga anak maski suko na jud kay kasangatanan kay gabi na sige uno dos. Muntoy lang ko unya. Ana ta di ba makapugong malagit ta. So inana pod, una-una nato perminti nga naa si Jesus uban-uban nato. Na si Jesus galantaw sa ato kung giunsa nato pag at bantay atong asawa, atong bana, atong mga anak. Giunsa nato kung si Jesus nasa atong sitwasyon, muupo ba kaya iyang reaksyon? Napabata diya igsoon? So good pa lang niha. Pero again, like we always say, ang maigo, palangga ni Lord. Ano man, dili ginaalaw ni Lord nga atong pamilya magpabiling nga naa sa kagubot. Dili gusto ni Lord nga atong mga pamilya i-destroy sa kaaway. Kaya nga naman, ang number one ginaatake sa kaaway is ang family. Nga naman, wala man tayo pakyon sabay labot nato diya sa atong mga silingan kung nagkagubot sila diya. Wala man tayo labot sa ila kung nasa la istorya sa atong nga dimayo. Pero once gali family nagli bantay gali nato. Di ba magdulot kisa mo to nun? Mabito na yun na yung mga ginatawag nga childhood trauma. Tungod kinaay giingon imong mama sa una giingnan lang ka sa una nga pislat kag ilong. Anto nagdako na din kag gidala na dala na ni mga insecurity. Sa una sa bata pa ka naalay pag-treat ang imong parents sa imo ha, nga para sa ila wala lang to pero na to maka and you brought it up even dako na ka. Ngano man kana ang family dako kayo og effect sa ato. Munang ginaatake dayon sa kaaway. Kay once gali ang family gali dili close knit, ang family gali unsa bantayan ninyo. Maski ang mga salida karon sa man post na about dauton jud ang family. Maingon ang society nga ang mga anak, ayaw mo kuan, do what makes you happy. Maingon ang society nga, okay ana, pag naigugma ka, you can do whatever you want. Pero again, ang Biblia man atong basihan. And that is not what the Bible says. Muna ingon diya igsoon, very important kayo nga ato dyan ni ba, importante kayo nga message on madumduman dyan nato nga ang atong pamilya bahala na ng other aspect of our life pero ang ato yung pamilya ato yung number one nga ato yung mamold judya nga naagyoy Christ-like, Christ love, Christ-filled nga gugma sa atong pamilya. So ang ikaduha nga makita nato dinhi ay mo kabalaka kay kita tananay bahin ani. So moto ang general nga gusto sa Ginoo that we submit, our love begins with mutual submission and then ato na dining tunga-tungaon. So una nga makita nato dinhi wives. Unsa gingon dinhi mga wives daw basaha daw ninyo. Respect and wala nagbasa ang mga wives. Again, wives, basabi. Respect and support your husbands. Yun, no? So, wives lang, ay magkabalakan na agya pa sa husband. Again, we are talking about what the Bible says. So, but pasabot, dili ni nato malalis. Dili ta pwede nga kung unsa atong prinsipyo, unsa atong panindigan, muna atong panindigan, kaya nga naman, kitang mga Kristohano, again, ayaw mapag-compare sa inyong silingan. Ayaw mapag-compare itong mga tao nga walay Ginoo. Again, ang ato, kita kay Kristohano, mataki sa Kristohanon din eh. Kristohanon man ta, atong basihan, unsay gingon sa Biblia. So, unsay gingon din eh. Wise, verse 22, next slide, please. Wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body of which he is the Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in
everything. So ingon din nino nga sa tinuod lang lisod kaayo ni. Kaya nga naman, o sa ingon sa society, happy wife, happy life. Kung gusto ka nga, dili gubot inyong kaminyoon, sige, sunod lang, nagiri ingon, di ba, ma-under da saya mo na ingon sa society. Pero kita ding mga Kristohanon, labi na karon kuan ka nang push na sa society ang equality. Gender equality, patas na karon ang babae ug lalaki, walay question ana. When it comes sa profession, dili lang ang mga engineer lalaki lang pwede. When it comes sa profession, when it comes sa mga capacity, dili na ma-argue na maybe there's equality between men and women. But when it comes to the family, ang lalaki jud ang head. Kinsa man sa ato dinhi nga mas labaw pa ta kay Christ. Hello? Isa man maingon din sa inyo nga labaw ta kay Christ. Ingon din si Christ ang head. Di jud na mabag-o si Christ sa jud ang head. So sa family pod, bahala pag ikaw babae, ikaw gapangita, ikaw ang nagpadako sa imong mga anak, pero you need to teach your children that the head of the family is your husband. Ayaw jud na ng kanang mga batasan sa mga mama ba nga labanan ang anak. Okay man ang labanan ninyo mga anak, pero dili jud ninyo nga tudluan nga sekreto mag-disobey sa ilang mga papa. To the point nga ang inyong paglaban is that ma-disobey na ma-dishonor na day inyong mga husbands. So ingon din ni sa atong gibasa no, nga submission is a response to love. Unya na. Respect is a form of love. Encouraging and honoring the husband strengthens the family. So kinahanglan nato masabtan no nga ingon man gud dinhi mag-submit ta sa atong husband as you do to the Lord. Hello. Gusto mo masubmit kay Jesus or dili? So ingon diha, again, like we said, even if na ay flaws ang atong mga bana, kinahanglan din nato na mo submit sa ila kay nganuman because kay we do it unto the Lord. So ang bottom line ani day igsuon nga dili day mahimong lisod sa ato when we do it unto the Lord. Kung sa atong kaugalingon labi na kung ikaw bitaw feeling nimo bright, mas bright pa ko ani akong bana, mas achiever pa ko, mas dagan pa ko naabot. Pero dili di ay kinahanglan jud day nato na when it comes to family life, we need to learn to respect and ma-honor nato ang husband because they are the head of a church. The head of the family. So is Christ is the head of the church. Muna nga, mo po na, nga ang mga papa jud, mustan po yun mo. Inyuha jud ang tawag. Maski pag ang inyong napangasawa, strong, independent woman, pero kamo dyan mga panindigan dyan ninyo. Munang very important kaya nga in the family, ang papa dyan mo stand yun siya. Munang importante kaayo ni, kaya nga naman, haligi baya mo. But pasabot, ang usa ka balay, maski pag unsa pa na ka nindot, kung ang haligi shaky, mabungkag yun na. Munang I encourage po ang mga asawa, pray for your husbands. Ano man, ang mga lalaki, dili man sila expressive. Dili sila klase sa mga tao, mga payan natong mga babae, pag natay hinanakit, uy, storya, ginita sa atong mga higala. Pero sometimes, ang mga men, dili sila ka-express. Kitang mga asawa, pag naagalit tayo mga kasakitan ng mga tao, istorya dito at sumbana, pour out in top. But sometimes, ang mga bana, dili sila ka-express sa ilang ginabati. Munang we need to pray for them. I-pray ninyo sila, nga mahimo dyan na makastan sila. Even ang mga anak, i-pray dyan ninyo yung mga papa. I-pray dyan ninyo kalimting, i-pray ang mga papa. Kaya nga naman, the faith and ang direction sa inyong pamilya, mag-dictate na on how strong ang head sa inyong family. Muna i-pray yun ninyo. Wala mo siguro papa na perfect. Tama? Hindi sa papa din nga perfect inyong papa, be? Wala, mga papa, nagulat sila. So man mo mga anak.
walay perfect na papa. Tanan jud ta, kay tao raman ta na jud tay apan. Paya sa akong papa, akong papa kay ang apa na pud yun niya is nalagi siya bisyo. Pero the rest is gabi kay sa kabuutan, palangga kami niya, magluto siya sa amua, at atimanon mi niya. When you go around, kanang gabi kay siya kabuutan sa mga gikan sa pinakaubos, hanto sa pinakataas, tanan tao kaila sa iya kabalo, unsa siya kabuutan ng tao. Pero mo lang jud na yang apan, kay nalang gyud siya bisyo pero karon wala rin ni undang na gyud sa wow. Pero mahadlok po ko, basig kwao na siya ni Lord. Kay, kung ano siya, kanang perfect na siya. Pero kanang, nasabta na to ba nga, wala dyan papa na perfect. And so sometimes, we look at our fathers na kanang, na ang ato makitaan kay ang flaws lang. Wala na to gakakitaan nga, unsa day ilang mapagpaningkamot. Wala na to nakitaan unsa day ang ilang kasing-kasing for us. Because dili sila pa ka-expressive bitaw sa mama na ang mama, gabi kaayo, matiman jud pero ang mga papa bitaw ang ilang heart pod gabi pod kayo sa mga anak mo nang dili jud nato i-take for granted ang atong mga papa. Kinahanglan jud nato sila tagagbili og importansya. Munang kay ngano because dili nato gusto mabot ang panahon nga for the past pila ka days no na naggikan mi sa funeral service and then dili nato gusto nga mabot sa point na ma-realize na to aya pa din ta magilak-hilak pag iliwit na ang tanan. Dili na to gusto nga atong mga pamilya, haya pa din nato ma-realize silang importansya pag wala na sila. So no matter unsa mo kasuko sa inyong papa, ang inyong asawa sa puto na kay mo sa ila, iampo sila. Kay wala joy lain makabag-o sa ila kundi ang atong mapag-ampo kay ang Ginoo joy makabag-o. Naingon din na nga ang mga asawa kinahanglan ta mo submit sa atong husband so that ang atong mga anak mo learn pud sila respeto sa atong mga bana. How we treat our husbands, dili ta nga malipay bitaw ta nga pagsawayon pud sa atong mga anak atong papa, ganan pud ta ba kay natay kakampi. Dili di ay. Pag nai-istorya nga dili maayo against our husband, kinahanglan at the end of the day baya, remember nga ang husbands and wives, we are one. But pasabot, nga kung unsa ang ingon against your husband, imuha po ng accountability as wife. So dili day pwede nga, the same thing pod ang husband pod towards the wife. So dili day natutugutan nga na negative nga at the end of the day bitaw ang iyong mga anak pang magdagko na sila ang mabilin ka mo jud mag-asawa. So establish jud mo bitaw na ginaingon bitaw nga kanang dapat ang family, ang center jud sa family dili ang mga anak. Ang mga ginikanan gihimong focus sa matag pamilya is ang mga anak. And so unsay mahitabo pag ang mama and papa ang center ang anak, nabulag ang mamagpapa. Pag abot sa time nga wala na ang mga anak, there is emptiness, awkward na sila. Pero kung ang center gali sa family is husband and wives, and then their children will learn from them, then ang pamilya, no matter what happens, magpadayon hantod sa hantod. Nganong dagan kay gabulag nga matag pamilya because ang center sa mamagpapa is ilang anak. Ilang focus is ilang mga anak. Kalimtan na nila ang pag-atiman nilang asawa, kalimtan na nila pag-atiman ilang bana. And there's nothing wrong. I'm not trying to say no na sayop nga atong tagaag panahon ng atong mga anak. But always remember nga ang inyong mga anak secondary na sa inyong husband o sa inyong wife. Ano man. Kaya ang inyong mga anak bunga na sa inyong pag-unite diha in Christ. So I hope kamu nga you will work out with your relationships with your husband, with your wife. I'm not trying to say nga pasagdain yung mga anak. Pero what we're trying to say is, kumusta imong relasyon? Maayo kay imong pag-atiman sa imong anak, pero how about your relationship as husband and wife? Do not allow your children nga muna'y makaseparate sa inyo as husband and wife. Kaya ang design sa Ginoo is as husband and wife will be united, not separated. Muna nga, ayaw dyan ninyo, very important ka ay ni igsuon. Ayaw gin ninyo tuguti nga, malimtan na nato nga mo dyan ay foundation sa family. Kabantay mo, unsay kasagaran awayan sa mag-asawa.
unsaon pagpadako sa anak, yun sa pagdisiplina ang anak. And sometimes nakalimtan na nato nga we are one day sa atong husband, sa atong wives. Hello? Naba mo diha? So again, wives, submit, respect, and honor your husband. So di ata magdugay kay dagan para ba kay na ikatulo is that ingon dinhi unsa na pod ona ay kabala ka wives, husband na pod. Husbands, unsay husbands kamo na pay basa. Husbands, love your wives as Christ loved the church. So unsay giingon dinhi sa atong gibasa nga verse? Next slide please. Dinhi, husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any blemish, but holy and blameless. In the same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. So ingunday dinhi, kinahanglan di ay motong ang pinakauna nato is that love in the family begins with mutual submission. So muna nga in order po di ay kay wife na musubmit kay husband, naa day responsibilidad si husband to love his wife. Kaya nga naman, kisa may una na higugma, si Christ o kita? Husbands, kisa una na higugma, si Christ o kita? Si Christ. So mo di ay. Una, ang husband magpakita og paghigugma sa ilang wife. Higugmaon, in fact, kung basahon nato dinhi gabi kay ang giingon dinhi ni Apostle Paul, kay ingon dinhi si Christ, unsa gibuhat ni Christ sa ato, gihimo taniyang holy, gi-cleanse taniya, gi-wash taniya, gi-present taniya as a radiant church without stain or wrinkle or any blemish, but holy and blameless. So unsay pasabot nato when we apply it in our relationship as husband and wives, lingi ay imong asawa daw husband. Gakunot na ba na iyang dagway sa ka-stress? Wala na ba yung radiant? Dili na ba radiant yang naong wala na gadanag nga kahayag tungod kay nakonsumisyon na siya sa imo? Gakalipay ba siya? Naabay glory sa Ginoo makitaan sa iyaha? Ingon diha, muna gibuhat ni Christ sa atoa. Gipakita niya, wala siya nagiingon nga, deserving ba niya akong wife or dili? Diba? Wala siya ningon deserving ba ni ang mga tao or dili? No. Even if when we are not deserving of God's love, He showed us His love. Mo din ay gusto sa Ginoo pod nga ipakita nga gugma sa mga bana sa ilang asawa. But pasabot di ay, pero dili ni excuse mga wife ha? Maingon nentang wala jud ko ni gigugma mo na di pod ko mo submit, dili siya excuse pod. Pero the first day di ay ang husband higugmaa imong asawa atiman na siya, then musunod na automatic ang iyang pag-submit sa imuha. Musunod na dili na nimo kailangan i-require sa iya. Kung makit-an niya nga nagipuno niya, gipuno nimo sa og paghigugma, ang pag-submit mo automatic ka na ug sunod na siya sa imuha. Muna ngano man, mo man jud niya nakalimtan ba? Remember sa dalagag sa uyab pa mo. Sa nanguyab pa mo, kinsa may sigig sunod-sunod be? Sige magsigig pamugos. Kinsa may sigig hatag-hatag og mga regalo. Maski di kaganahan. Sige pamisita. Maski kuan atuon jud ka kung asa ka padulong. Pero pag naminyo na, biyaan na dayon. May gani kaya itong mga mama, mga wives din kay mga sexy pagyapon. Pero pag sa una sa dalaga pa ay pasigarbo dyan nato, pero pag dagko nagiglawas, biyaan na din nato. Nagkayagit-yagit na tungod kay wala nag-atiman sa mga anak, di na din ta proud sa ilaha.
Mga husbands, i-love atong wife. I-appreciate sila. Ina sila perminti, gwapa kay ka. O, nga sa inong wife, pinagwapa kay ka. Sa akong mata, ikaw ang pinakagwapa. Wala na ilain pa. Again, brothers and sisters, like we said, wala ta nagbasi unsa ingon sa kalibutan. Atong gibasihan is unsay ingon sa pulong sa Ginoo. Mo may ingon sa pulong sa Ginoo, di jud ni nato malalis. Lisod man, pero mo jud ni atong tinguhaon and ampo jud nato sa Ginoo nga mahimo ni nato nga ato jud ning kinabuhi sa atong kinabuhi. Nga mahimo jud tano nga ang wife, magsamit siya sa iyang husband, but at the same time pod, ang husband pod, magpakita pod siya og pagigugma. Kaya ingon man diya, sacrificial love. Just as Jesus gave His life for the church, husbands must love their wives selflessly. So, ingon diya ba nga, ingon diya, kung gigugma daw kasi imong wife, imo pong gigugma ang imong kaugalingon. So, cherishing their wives, love is expressed to words, actions, and daily commitments. Sumod niya atong giingon. I hope mga husband, maayo man ang naghatag mo sa Valentine's Day. Maayo man ang mahatag ta sa birthday. Mahatag tag regalo sa Mother's Day. Pero ang pangutana, kumusta ang everyday? Hello? Sa'yo na kaayo makisunod sa uso. Uy, kay Valentine's Day karon manghatag ko. Pero how about ang everyday? It's the same thing pod sa asawa. How about ang everyday? Basig buutan na ta sa ila pag birthday or Father's Day. But how about ang everyday? Gina-honor, gina-support, gina-respect ba nato sila? So muna, ingon diha, no? How about everyday? Mas importante ang adlaw-adlaw kaysa one-day occasion. Again, that's good. Kaysa may nakadawat og sweldo. Oh, regalo sa Valentine's Day. Pero, how about every day? Do you think your wife feels that you love them, even dili Valentine's Day? How about sa wife? Do you think your husband feels respected and supported, even dili Father's Day, even dili nila birthday? Hello? Nabata diya igsoon. Nabay tao din he. And the last, ang sunod is that parents, raise your children in God's love. So, ingon din ni, fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. So, ingon din ni, although fathers lang ang nakamention din ni, no, but it is a call para sa mga parents na ingon din ni, nga ipadako nato atong mga anak nga mahimo nga with love. Ingon din ni, avoid harshness. Parents should discipline with love, not anger. Kung magdisiplina di ay ta, dili while nasuko ta. Pero most of the times, muna atong ginabuhat ba? Pag masuko ta, muna atong ting pamunal. Pag puno kay ta sa kasuko, muna atong pagsigig pangasaba. And so our children, dili nila masabtan, nganong ato silang ginakorek. Kaya ilang nakitaan is ang atong anger, rather than the point why we are correcting them and why ginadisiplina nato sila. And it's proven, labi na gyud karon na generation. I've proven it kanang usually, although wala pa mo ko'y anak, no, but kids really, really love me. Kanang everywhere I go, kanang ang mga bata ganan gyud sila sa ako, and even sa akong mga pag-umangkon. Nga, I try to kanang, even if masuko ko, dili na ko sila ginakasukan ina, kanang masuko, gina-explain ako sa ila, pag muilak sila, mayon ko, sometimes katawan ko sa uban, kay mga sila, wa man ay buot, di pa man sila kasabot, pero mayon ko nga, ayaw, paghilak, istorya lang. And then they will try to their best to explain. Mag-wild sila, i-explainan ako silang, unsay mo gusto, istorya sa ako, and then, muhilom sila.
isa lang ka istorya, mati din sila. Nga naman, sometimes, what children needs is understanding rather than telling them what they need to do. Sometimes kita as mga adults, gusto nato i-point out din sa ilang wrong. Gusto i-point out din nato asa sila nagkamali. Dapat badungon na sila kay mali sila. But sometimes our children, we need to understand nganong napabadlong man siya. Nganong man nga inaani man ang reaction. Nganong man nasuko man ni siya. Nganong man nga di man na siya mamati. Unsa din nahitabo ka basin na background. Like mabantayan ako ang mga bata nga sigig pabadlong is because usually most of them is they lack attention. Kulang sila attention. Dili sila, munang other way of kanang magpapansin sila is kung magpabadlong. Kaya aman sila pansinon sa ginikanan pag magpabadlong sila. Kaya din panawagon ilang ngalan. Muna ang ilang way nga magkuha sila attention sa ilang parents. So munang kita as parents, rather than mag-reactive ta or ma-react din ta diretso, we need to think, ngano man nasuko man siya? Ngano nag-away man ni sila? Unsa may reason ngano magapabadlong man ni siya? Hello? Nabata diha? Paya good, like I said, wala po kay anak. Pero paya sa inyo, I consider you as spiritual na ko nga mga anak. Dili din, naiuban nga gusto din sila, masumbong sila sa ko, Pastora, kani kabadlong nga sa ni si kuan. Pero, ma'am, usay magmahay sila ka, di din ko diretso mo kuan. Because I always think about dili ko diretso mo react din. I always really think about and I pray for it before din ko mo istorya. Because at the right time, at the proper time, sa moment nga dili na bitaw ka ng chaos kaayo, mas masabta na nila ug mas makalearn sila. And I'm not trying to sing ayaw ninyo banali, anak, go ahead. Kay mo na ingon sa Bible, kung spare nimo ang rod, then gialaw nimo yung mga anak mo dako nga mo kuan sila sa ilang dalan. That's okay. Pero kinahanglan nato masabtan na more than the discipline, we need to understand unsay goal nato sa pagdiscipline. Which is, mo-grow sila nga matarong na bata. Pero kung ma-defeat ang purpose just because ang ato lang is nagdisiplina ta, then dili Japon nato ma-reach ang goal, which is mapadako nato. Kay nga naman, unsa man na mag-create na og hatred sa atong mga anak kung dili nato mapasabot sa ilaha. Nganong ginadisiplina nato sila. Nga ba mo diya igsuon? Muna ingon diya, do not exasperate. Dili but pasabot nga ginikanan ka na kay authority over your children. Yes, no question about that. Na kay authority, that's your responsibility. You have the authority. Gihatagan kag authority sa Ginoo para nga padakon idisiplinahon imo mga anak. Pero ingon dinhi, do not exasperate. Unsa may pasabot anang do not exasperate? Ayaw i-allow na maabot sa point na imong anak makapuya na siya sa inyong panimalay. Tungod kay iyang ma-feel is pause lang pangasaba. Pause lang, wala nato sila nasabtan. Again, mobalik ta sa pinakauna natong nga point. That loving begins with mutual submission. So kinahanglan nato again, and we are doing it unto the Lord. Dili na kawalan sa imong ginikanan kung magpaubos ka. Ngano man, kaya ang Ginoo ra ang mag-lift up sa imo ha. Sometimes we need to be humble as parents. We need to be naatay humility. Teach atong mga anak ang pulong sa Ginoo. Kung magtudlo bitaw ta more than anything else, gamitan ninyo ang Bible. Gamitan ninyo ang scripture. Kaya nga naman, once gali ka na ang masilsil sa ila, dili nila hunaw-naon nga si mama, si papa nag-ingon ani. Ingon sila, ala ang Bible nag-ingon ani, ala si God nag-ingon ani. Once we teach our children the Word of God, then they will have reverence sa Word ni God. Then, maski wala ang mamagpapa, magbuhat silag maayo kay nga naman, ang pulong man sa Ginoo ang mag-teach sa ila. Munang ang parents, a Christian home is a place where children learn about God's love and truth. So sa inyo habang pamilya, gaka-experience ba sa imong anak ang gugma sa Ginoo through sa way nga imo silang ginaatiman?
Makaingon ba sila nga gigugma gyud kaayo ko ni Lord? Gipalangga gyud day kay ko ni Lord. Palangga gyud day kay ko ni Lord kay muuman ang pag-atiman sa akong parents sa ako. Makaingon ba atong mga anak nga nagflow ang love ni Christ sa atong matag kinabuhi padulong sa ila? So as parents, be an example. No matter unsaon gyud nato, children follow what they see in their parents' lives. Maski unsaon pa gyud nato. Dili jud na pidi ang follow what I say, do not follow what I do. Unsa jud atong makit-an nila mo jud nilang sundon. Mubitaw ng mga ginikanan, I hope. Pero sa una, uso kay na sa mga mama ba? Na may ngumitaw, asa yung mama? Ingon siya, wala daw siya. Tudluan nato para sa ato feeling nato nga gamayan na nga pamakak, pero it will teach our children nga laukya day maglay si mama gani. Pwede ra day ning white lies. Pwede ra day ko maglay para ma-save ko sa mga dili maayo na sitwasyon. Wala na nila mo ingon din taasa man na nimo na kanang natun-an. Asa pa man di ay sa ato as parents. Asa pa man din na nila matun-an sa imuha as adults. Munang kung ang inyong I hope wala na din hino pero tungod sa karon na generation usay maski kastuhano dili na exempted. Ni mga batanon pa kayo mga high school paghabi na kay mamalikas. Pero asa man na nila natun-an. Pinakauna jud sa pamilya. Muna perminti na ko ginabalik nga ginikanan nga gabi niyang pamula sa iyang anak kung pamalikas ka, pamalikas. Pero ganyan siya, ayaw pamalikas, Y-A-W-A, P-I-S-T-I. Muna siya sa iyang anak, kay dili pamalikas, pero siya mismo. No matter saan pa na ni kulata ang bata, pero mo ni ang kakakita, dili Japon na niya malert. Mupod sa ato, sometimes as parents, lahi atong ginaistorya, lahi atong aksyon. And sometimes we think nga ang mga bata, dili sila kabalo, but actually they know. Mantay gali ninyo. Ang small ninyo nga mga actions, tingala mo nga, alam nga nakabalo man to siya. Asa man siya nakatuon adto. Munang very careful kay ta mga parents, labi na gyud na atong mga anak. Careful taon sa ato istorya, careful taon sa atong mga actions, labi na sa mag-asawa. I hope and pray dili jud mo mag-away ato bangan sa iyong mga anak. Kaya nga naman, ilan ang dadon nantod sa antod. Ilan ang baonon. Madungga na nila, unsay negative ni mo nga gistorya sa imong wife, unsay negative nga gistorya ni mo sa imong husband, makatisok na sa ilang una-una. Muna nga, you are destroying each other and you're destroying your family by not being aware, by not being careful what you do around your children. Again, ang tamaan, palangga ni Lord. Amen? Again, this message is not there to condemn us. Mo yun ay permitin ako gina-explain. Ang word ni God is not for us to be condemned or mag-guilty ta or makuanta, but is there para sa ato ma-realize nato kung angay i-correct, kung wala mo ani, then good. Wow, salamat sa Ginoo. Kung dili mo, wala mo ani ang atong ginaistorya, well, good. Pero if you feel in your heart nga ako man dyan ni, then allow the Lord nga mahimo nga mamuhat sa inyo. And then the last, nabay mga anak din ingon din children, obey and honor your parents. Ingon din verse 1 to verse 3, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. So, ingon diha, sa bata pata sa Sunday school, gabi kay ni nato memorize. Muni isa man sa inyo din ni morning number 1 nga memorize ninyo nga memory verse. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Mung gina Ephesians 6:1. Pero sometimes nalimta nato nga atong pagka-children wala sa pagkatigulang na nato. Hantod nga naa pa atong ginikanan. We need to
still obey our parents in the Lord. Maski naa na tay buot, maski pag mabuhi na ta. Kaya di ba, na maingon man ang ginikana, hantod napakasaong poder. Ako ang masunod. And sometimes we feel nga, makabuhi na bitaw ko. Pero ingon day diya, ang pag-ingkaning word na children obey your parents in the Lord for this is right, wala ni nawala. Hantod na ay mong parents, we ought to obey our parents. Hello. Dili porket tigulang na ka, dili porket na kay anak, dili porket na kay apo, di na ka mag-obey sa ang parents. Hantod buhi pa imong parents. Dili mabago ang pulong sa Ginoo that we need to obey them. Ingon din in the Lord for this is right. Ingon din dili magmatter kung right imong parents, perfect imong parents or dili. But ingon din gibuhat ni mo because maayo ni mo uni ang tama sa atubangan sa Ginoo. Dili tungod kung tama ba imong parents, but tungod kay tama ni atubangan sa Ginoo. Hello. Kasa usahay kani nga verse ato itudlo lang sa mga bata, huy, obey your parents. Pero sometimes kita, how are we treating our parents? Yung sa man nato ginatreat ang atong parents, do we still honor them? Hindi ni obey and honor, hindi na honor your father and mother. Which is the first commandment with a promise. Unsay promise? So that it may go well with you and you may enjoy long life on the earth. Kasi gusto din nga taas pa inyong kinabuhi. Then, ayaw na mo pabadlong sa inyong ginikanan. Honor them. Respect them. Even if, mga anak, even if ikaw, labi na inani na mga edad, no, kanang nanakaytabaw, even if ikaw ang gaboy isa imong ginikanan, you still ought to honor and respect them. Wala, you need to obey them. Dili porket nga ikaw naghatag kag konsumo sa ila na anak kay right na ma-disrespect or dishonor imong parents. Hello. Kana bitong kitang mga anak usahay, feeling na nato kung makaistorya ta sa tong mga ginikanan labi nag mga tigulang bitaw feeling natong wala na sila'y buot. Dapat mag-inanig ka ay pag inana unsa man ka gay magagulo. Sometimes we forget sometimes na even they are at their old age, naagyud yapon ang command sa Ginoo that we need to obey and honor them. Mundiha kung gusto dayta nga panalanginan ta, kasi gusto din nga panalanginan ta sa Ginoo. Isa sa command sa Ginoo, sa sekreto sa panalangin is when we honor our father and our mother. Don't you know that in the 10 Commandments, honor your father and mother is part sa pag-serve diya sa Ginoo. Ang first 5 commandments is diya sa Ginoo. And that's part ang honor your mother and father. And the rest is towards, do not steal, do not kill, do not covet your neighbor's wife, tanan towards other people. But honoring our father and mother is part sa how we respect and honor God. Part siya sa first 5 commandments that is gimbuhat nato towards God. Not just towards human being, but towards God. That's part of our loving God with all our heart, with all our soul, with all our mind, with all our strength, ng atong pag-honor sa atong mamag papa. Hello. Naaba mo diya igsuon. Naaba mo diya ang mga batanon. Are you honoring? Kisay mga batanon dinibitas daw kamot bi. May na lang taon ang mama, may pamantong sa bata mo. Kay mamati pa. Hello mga batanon, always remember that kung wala ang atong ginikanan, wala ta kung asa ta karon. I hope that you value your parents.
And even, dili lang sa batanon, but like I said, even kita, no? I hope na dili nato i-take for granted ang time nga makaspend time ta sa tong pamilya. Kung naabitaw yun tay choice, go ahead and spend time with your family. Ayaw pili nga pag na-event sa inyong pamilya, mas unahon pa ni imong friends. Again, like I said, imong friends, pwede ra kanila biyaanan ng friends nara na sa kalipay. Pag wala kang pera, wala kang kaibigan. Pag marood na imong kwarta, di nakamalibay sa ila, ha? Or naana sa mga problema, ang imong friends, biyaan na kaan, asa din ka mahilak, ma, pa, tabangi ko. Pero sa kaayahay, kalimtan si mama magpapa. Nakoy nadunggan ng mama ba nga, kanang yung anak kay maghatag o gigalo sa birthday sa yung friend. So, may pa siya. Ako lagi. Wala ka kadumdum sa ako, imo ko mama. Again, mga batanon, always remember to value your parents. Kaya nga no, mo din na kanabitong maghilak-hilak dayon. Iliwit na ang tanan. Di na madunggan, di na nila ma-feel unsa nimo sa lakay gugma. Munang as much as you have time. Kung wala pa ka na, maski pagaligminyo na ka, I hope that you spend time with your family. Tagaig panahon nga makaspend time mo sa inyong family. We don't want nga mag-regret ta sa atong life. Manang maski usay sa puton ta ba? Kay pag muli bitaw ta sa atong mama kay ang treatment kay mo japon ka ng bata japon ta. Pero pasalamati ang Ginoo. Nga naman, there are children who doesn't even know kinsilang parents. There are children who doesn't even know nga sa feeling nga na mamang papa. And sometimes gonna take for granted na nato. So if mga batanon, if your parents are here, I want you to look at them and say, thank you, ma. Thank you, pa. I love you. Ba? Kung wala din yung parents, I want you to message them later on. I-message ninyo sila. Ba, again, ayaw na mo pag-wait kung napay occasion na pa na nato buhaton. Nga naman mo unay pamaagi sa kaaway to destroy the family. Ba? Kanaingon bitaw nila nga may kay sa Facebook ba pero in real life wala di eh. Kadungog lagi ko mga ting dako kay amen sa mga ano. Pero again, the Word of God is there to remind us, brothers and sisters. So I hope that I encourage you to share this live sa inyong mga pamilya so that your parents will realize, mga anak po ninyo, kung inyong mga anak wala din I want to share it to them, to listen. Pero lang po itong part sa children lang ha, but ang whole nga message so that ma-realize nato ba nga ang matag role nato kada usa, mama man ka, papa man ka, anak man ka, dako kay tagkahimuan in the family. Muna nga let us pray nga ang Ginoo dyon magapamot sa atong pamilya kay nga naman ang pinaka first nga church nato is the family. Ingon sa Bible kanang worse pa ka sa unbeliever kung dili ka kabalo maatiman sa imong pamilya. Labaw pa ka sa walay Ginoo. Hindi ka kabalo whoever nga dili kabalo mo take care sa iyang pamilya is worse than an unbeliever. So munang dili ta gusto nga maayo kay ta sa tong friends, maayo kay ta sa tong tabahuan, ilado kay ta nga maayo kay ni siya nga tao, buutan kay ni siya, pero tong pamilya wala nato napakitaan og maayo. Kaya again, brothers and sisters, we are talking about Christian home. Again, ayaw i-compare ang imong kuan. May pasya kay iyang sweldo, iyahag yun tanan. Ako, sige ko gatag sa kong ginikanan. No, ayaw i-compare. Kay again, Kristohanon man ka. If you feel in your heart that God is telling you to give to your parents, then you need to obey. Labaw sa tanan. More than obeying your parents, you need to obey to the Lord. Again, ang bottom line, ani, is ginabuhat nato ng atong ginabuhat para sa Ginoo. Hello.
Engon sa Biblia, bakakon ka kung moingon ka nga nagigugma ka sa Ginoo pero wala ka nagigugma sa imong isig ka tawo. Munang labaw na gyud sa imong pamilya. Kay diha gyud ka gibutang sa Ginoo. Walay pagpanganak nato sa kalibutan ningon tang ay di ko gusto ani nga mama. Di ko gusto ani nga papa. Ang Ginoo ang nagpili nga naa ka anak nga pamilya. So be thankful to the Lord for the family that you have. And kung imong pamilya dili ideal family nga gusto nimo, then pray to the Lord. Nga ang pamilya nimo will be a family, will be a Christ-centered home. Hello. Nabay tao diha igsuon. So let's all stand. Manindog ta. Let's just come before the Lord in prayer right now. Let's sing that song, Ang Gugma Mo. Let's pray that through the love of God that will reign in our hearts. And I know nga, maybe some of you, na amoy trauma sa inyong pamilya. You grew up sa dili tsada nga family background. But always remember, brothers and sisters, nakitang tanan, ang Ginoo no, gisakripisyo niya ang tanan sa ato Dili lang para ma-enjoy nato ang mga spiritual nga panalangin sa Ginoo, but also ang mga physical na pwede nato ma-enjoy sa atong kinabuhi. And part of it is enjoying the family that God has given us. But we can only enjoy in the family nga naata when we appreciate ang unsay gibuhat sa Ginoo sa ato sa tagsa-tagsa nato kang kinabuhi. So let's pray and believe that the love of God, Lord, sometimes lisod kay Lord, na magpakita gugma sa akong bana, sa akong asawa, sa akong anak. But Lord, I pray that through your love, Lord Jesus, na Lord ko ikaw wala ka ni give up ka namo. Lord, kami po di po mi mo give up sa among mga kapamilya. Hallelujah. We worship you, Lord. Gugma mo, way paglubad. Ang gugma mo, way pagkausap. Ang gugma mo, kahibulugan. Sing ang gugma mo. Ang gugma mo, Ikinahanglan ko. Ang gugma mo, ang gipangandoy ko. Babati ako sa paghigugma mo. Puna ako, ug kana kumapuyo. Ang gugma mo. Let's sing once again. Lord, ang imong gugma pagkahalapad. Walay paglubad, O Diyos. Let's sing it, church. ang gugma mo, way paglubad. Sing ang gugma mo, O Diyos. Way pagkausap. Ang gugma mo, way pagkausap. Ang gugma mo, kahibulugan. Ang gugma mo, pagkahalapad.
sa kahangturan, hangtod sa kahangturan, simbahon ko ikaw. Sing ang gugma mo, ang gugma mo, gikinahanglan ko. Ang gugma mo, ang gugma mo, ang gipangantoy ko. Pabati ako sa paghigugma mo. Hampon ako, ug kana ko magpuyo. Ang gugma mo. Right now, as a spiritual family, can we hold hands to the person next to you? Maginunitay tawag ka matigsoon sa diha that we are one in Christ, as He is the head and we are the body. Can we hold hands? And let's pray nga ang matag-usa ka nato, mahimong ang atong matag pamilya iyang paigsoon, nga ang pamilya sa imong katapad karon, mahimo nga naadjud ang gugma sa Ginoo nga mangarein sa ilang pamilya. Go ahead. Ayaw tuguti nga naiigsoon mo nga walay kagunit. Let us unite in prayer right now. Hold hands with each other, brothers and sisters. Dili nato i-allow nga ang kaway ingon nas pulong sa Ginoo. How good and pleasant it is when brethren dwell together in unity. As we are united in prayer right now, ang Ginoo magaputubag, ang Ginoo magapamuhat. Tanan na ba nagdunit na? Matag-usa, naginunitay na? So let's just come before the Lord and let's cry out, Ginoong Dios, ug magampot ta ang matag pamilya, mapuno jud sa gugma sa Ginoo. Let's cry out, Ginoong Dios 3 times and let's pray. Ginoong Diyos, Ginoong Diyos, Ginoong Diyos. Hallelujah. Shikiala, skiala, la 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 la. Shiala, la shiala, la la skiala, la 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 skiala, la 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 la. Shiala, skiala, la skiala, la skiala, la 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 skiala, la la. Shiala, skiala, la 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 la. Shiala, skiala, la la. Shiala, skiala, la skiala, la skiala, la skiala. Shiala, skiala, la skiala, la skiala, la la. Shiala, skiala, la skiala, la skiala, la la. Shiala, skiala, la la skiala, la skiala. Shiala, skiala, la skiala, la la skiala, la la. Shiala, skiala, la skiala, la skiala, la la la. Shiala, skiala, la 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 la. Shiala, la 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 skiala, la 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 la. Lord, we pray, oh God, Lord, protect each and every family, Lord, that we are representing. No works of the enemy, oh God, can touch, oh God, each and every family, oh God, that are here. Lord, we pray, oh God, nga imong pasensya, magadanag, magapuyo sa matag pamilya, Ginoo. Lord, as we are one in you, Lord Jesus. Lord, we pray as we are family in Christ. Lord, we declare, oh God, nga ikaw ang magapanalangin sa matag pamilya nga among representahan, Ginoo, nga mahimo, Lord God, nga walay mga atake sa kaaway, Lord. Lord, unsa man ang mga uso sa society karon, we rebuke in the name of Jesus that, Lord, you will preserve each and every family in the name of Jesus, Lord God. Lord, restore the family of husbands and wives, Lord. We pray na imong gugma mag-unite, Lord, unsa may mga pag-atake sa kaaway, we rebuke in the name of Jesus, Lord, nga wala dyan makapamuhat, Lord, wala dyan makadestroy sa manag-asawa nga imong unite, Lord, in Jesus' name. Lord, we pray, oh God, sa tanang mga kaanakan sa ngalan ni Jesus, that they can honor, Lord God, and respect ang ilang matag ginikanan, Ginoo. Lord, we rebuke, Lord God, ang mga atake sa kaaway
children to their parents and parents to their children. Lord, restore, restore, restore in the mighty name of Jesus. Lord, balik ka ang unity sa matag pamilya, Ginoo. Lord, balik ka ang panaghinog gugugmaay, ang pagpinasayloay, ang pagsinabtanay, ang kalinaw, Lord God, sa matag pamilya nga among gipresentahan sa ngalan ni Jesus. Shikyalala, sikyalala, sukuyalala, suyalala, sundiya, shundalala, kayalala, shalalala, sunduya, kayala, shalalala, kayalala, shundalala, shalalala, shyalalala, suidala, shundalala, shyalalala, shyalalala, kayalala, Sunuya shalala. Right now, just lift up your family to the Lord. Lift up imong family. Kung wala imong pamilya dili, just lift them up to the Lord. Nalabaw sa tanan, mubalik sila diya sa tiilan sa Ginoo. Mubalik sila sa pagpangalagad sa Ginoo. Mubalik ang mga pamilya nato nga wala pa nakaila diya sa Ginoo. Let's pray for them. Just pray for them right now. Shikiyalala, sukuyalala, shiyalala. Sunduya kalalala shelalalala Sandia shelala sulalala kanyalala shelang Sunela shelala 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 Sulala shelala Sunduya sulalala shelala 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 Sunala shelala shelala Lord bless. Lord, tabuni ang matag pamilya sa imong hamihing dugo. Lord, and may every houses, every home will be a house of prayer, a house of your word, a house of worship, a house where your presence dwells, a house where there is peace, Lord, where there is harmony, where there is unity in Jesus' name. A Christ-centered home, oh God. Matag panimalay nga mong representahan, Ginoo. Ikaw gyud ang sentro, ikaw gyud ang Ginoo, ikaw gyud, Lord, ang magkahay, Father. Shikia, skialala, 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 skiala, skialala, 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 skiala, skialala, skialala, skiala, skialala, 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 skiala, skialala, Ang gugma mo, giginahalan ko. Ang gugma mo, ipangandoy ko. Pabati ako sa pagigugma mo. Una ako, ka na kumampuyo. Ang gugma mo. Yes, Father God, Lord, right now, Lord, we pray for each and every one, oh God. Lord, on our own, dili na mo kaya, Ginoo. We are imperfect. But Lord, by the love that you have given us, the perfect love of Jesus, Lord, we know, Ginoo, nga Lord, dili pinaagi sa mong kaugalingon, but pinaagi ka ni mo, Ginoong Jesus. May gugma kami sa among matag pamilya as we do it unto you, Lord. Salamat kay Ginoo nga ikaw magapanalangin ka namo, matag-usa ka namo nga mapuno ug mag-overflow kami sa imong gugma. Dalaygon ka ang makang kisimba gaday ka pasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let's declare in Christ we have victory We today. have victory today. In Christ we have miracles today. Miracles today. In Christ Christ. we have healing We today. have healing today.
today. In Christ, In Christ. we have blessings of Abraham today. We have blessings of Abraham In today. Christ, In Christ. we have positive thinking and speaking today. We have positive thinking and speaking today. In Christ, In we have Christ. dreams and visions from We have God. dreams and visions from God. In Christ, Christ. we have faith in God. We have faith in God. If I change, I change. everything changes. Everything Amen. changes. God is good. And all the time, God is good. Always good. Matinodano ng Ginoo sa itong kinabuhi. So right now, we are going to proceed by our worship by giving our tithes and offering dira sa Ginoo. No, so we are just so thankful for the faithfulness of God sa atong kinabuhi nga wala kita pasagdi sa Ginoo, buhi patahantod karon. Amen ba mga igsoon? So He deserves the praises and glory. So akong yang tanan to prepare your tithes and offering, and let us pray. Let's pray mga igsoon. Our dear and heavenly Father, we thank you. We are so thankful, Lord, oh God, always because of your faithfulness and your love sa among kinabuhi. Bisan sa grasya Ginoo nga among natagamtaman diya kanimo. And we believe, Lord, oh God, that your provision is always with us, Lord, because you have blessed us, oh God, beyond what we desire, Father. Salamat kayo, O Diyos, Lord God, even, Lord, for blessing your children, Lord, oh God, even the works of their hands, Lord, because we know, God, that the works of our hands, Lord God, will not be in vain, Lord God, ya kanimo. And Lord, we just give it back to you, Lord, oh God, kung sa mo ang amo ang ihatag kanimo Ginoo with a cheerful heart, Lord, oh God, because nagpabilin og nagkanunayon ka Ginoong Dios God nga nag-provide sa among gikinahanglan sa mga taga-adlaw, Lord God, Father. And Lord, we give it to you, Lord God, Father, nga adunay pagpasalamat, Lord God, for always, Lord God, providing us, Lord God, our needs, Lord, oh God, Father. Sobra nga panalangin Ginoong Diyos, Lord God, among natagamtaman diya kanimo. We bless you and praise you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Give it welcome back to you. Good passion, press down, shake it together and run it over. It welcome back to you. When you give to the Lord. So give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together and run it over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Amen. Mike Son, we have our praise and worship party. No, we come together to worship. That will be on February 23, 2025 din sa atong church, 3 to 5 p.m. No, so we are encouraging everyone to come. O gusto mo magdala og food, you can also bring food, no, para sa tanan, dili lang para sa atong kagalingan. We are encouraging everyone nga mag-join ta sa atong praise and worship party. And also, at padayon na to ang mga midweek service, ato ang Sunday service, atong Bible studies, no? Again, akong gi-encourage ang matag usang, kung gusto mong mag-Bible study sa inyong panimalay, sa inyong office, or even katong mga estudyante nga gusto mag-open og campus ministry sa ilang eskwelahan, no? Uban ninyong mga circle of friends, you can contact us, Pastora Ira, ako, even sa mga pastoral staff, no? Uban, sila Pastora Ann, and sa ato ang mga leaders po. So, akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog, and let us sing this song, For Thine is the Kingdom. For thine is the kingdom and the power And the glory Amen. for thine. For thine is the kingdom And the power and the glory forever.
kabuntagon, and we just offer to you our lives. Even we surrender everything diya kanimo Ginoo, our families, Lord, oh God. Salamat kayo, O Diyos, sa imong mensahe karon, Lord, oh God, Father, nga nagpahinumdum ka namo, Lord God, to honor our father and mother, oh God, even, Lord, oh Jesus, sa among pamilya, Ginoong Diyos nga, ikaw mahimo nga sentro, O Diyos, Lord God, niini. And Lord, even as we go out from this place, be with us, guide us, and protect us, Lord, na walay mga disgrasya, walay mga dautan na mahitabo ka namo, Ginoong Diyos, oh God, and we believe that your Holy Spirit is with us, nga makaabot kami sa mong tagsa-tagsa kapanimalay nga save, uban sa imong gugma o grasya, Lord God, kanamong tanan, Lord. We just honor you and praise you, Father God. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. And all of God's people declare, Amen. God bless. Magkinumas tayo sa tamang igsoon before we go. Mapabilin ka sa kanunay ni kinabuhi ko. Magpapagbayag ng alakanin mo. Mahimaya ka sa kanunay, O Lord. Mahimaya ka sa kanunay ni kinabuhi ko. Dawata ang mga pagmaya na alakanin mo. Magpabilit ka sa kanunay ni kinikasin ko. Mahimaya ka sa kanunay, O Diyos. Mahimaya ka sa kanunay, O Diyos. Mahimaya ka sa kanunay, O Diyos. God bless everyone. See you next Sunday. Happy Sunday, everybody. God bless sa tanan.